Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo ho'y nagkakatipon ngayon upang ating papurihan ang Ama, pasalamatan sa mga biyayang ating natanggap sa Kanyang kagandahang loob at pagmamahal sa atin. At mulit-muli ay dumulog sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito ng ating mga panalangin at minimithi. Hilingin natin na maging buhay na saksi tayo ng ating Panginoon Kristo sa pangaraw-araw na buhay katulad ng halimbawa ni San Justino na ating ginugunita sa misang ito. Ngayon ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa inaakalang kahangalan ng mga tao tungkol sa krus, itinuro mo sa martir na si San Justino ang di mo mapapantayang pagkakilala kay Hesukristo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang mga maling akala ay mabigyan nawa ng wastong kasagutan at ang katatagan ng pananampalatay amin nawang makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula rin sa inyo,
Lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuturuan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayoy itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na papalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan nila si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya ay hindi na nila makikita uli at siya ay inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahan ng templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupuri, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng bala na ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuario niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit
nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paano'y tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan, tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin nila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon ay tungkol sa mga tagubilin, tungkol sa biyayang tinanggap ng mga alagad at ang kasiguraduhan sa kanilang gagawing misyon pag-alis ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang piling. Lagi po niyang sinasabi na sila'y tinawag, sila ay pinagindapat at may pagkakataong sila'y isusugo sa sanlibutan kagaya ng pagkasugo sa Kanya. Kaya po ito yung isa sa mga laman ng mga salita ng Panginoon. Ipagpapatuloy nila ang kanilang gawain. At ito po ay sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pagpangangalaga sa kawan at pagbibigay ng mga biyaya sa pangalan at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. At sa ating pong Ebanghelyo, Kanya pang sinabi na ipapanalangin sila upang matanggap nila ang biyayang kinakailangan at sa kanilang paglalakbay, sa kanilang paglilingkod, sila ay makakatanggap ng kagalakan. Bagamat may kagalakan, mayroong mga pagsubok, mayroong mga kapahamakan, pero sila ay pagkakalooban ng mga binabiyayang kanilang kailangan. At ito po ang nangyari sa pinapahayag sa atin sa unang pagbasa. The apostles were the defenders of the church. The apostles were the defenders of our faith. At ito po'y nakarating nang ang si San Justino ay maging tagapagtanggol din ng ating simbahan. Sabi nga ho sa kanyang talambuhay, he was the first layman, laiko, na tagapagtanggol ng simbahan, ng pananampalataya, sa pamamagitan rin ng kagalingan, ng karunungan na pinagkaloob sa kanya ng Diyos upang ipahayag ang mga hindi malinaw na katotohanan o yung nabanggit natin sa pambungad na panalangin, mga maling akala ng ating pananampalataya upang matutunan ang dapat paniwalaan, matutunan ang dapat sampalatayanan. Mga kapatid, ito rin po ang pinapaalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Nung pong tayo bininyagan, ang isa po dong pakikibahagi natin sa buhay ni Kristo ay maging propeta. Yung ipahayag ang salita ng Diyos na nagtataglay ng ating pananampalataya, nagtataglay
ng katotohanan ng ating pananampalataya, nagtataglay ng mga pangako ng ating Panginoon Jesucristo. At bilang mga propeta na nakikibahagi sa Kanya, ninanais po ng Diyos na ipahayag natin ang Kanyang salita. Ipahayag natin ang ating pananampalataya sa ating bahay, sa ating kasama sa trabaho, sa ating nakakasalamuha. Ipahayag natin kung ano yung tamang gawin, kung ano yung mga misteryo ng ating pananampalataya na utay-utay nating pagnilayan at matutunan upang ito ay maisabuhay. Sapagkat sabi nga ho ng isa naming profesor, si Monsignor Pip, hindi mo mamahalin ang Diyos, hindi mo mamahalin ang pananampalataya nang hindi mo nauunawaan. At kapag hindi mo ito naunawaan, hindi mo ito isasabuhay at mamahalin. Kaya napakahalaga po ng pakibahagi natin sa pagiging propeta ng ating Panginoon. Marami pa po sa atin ang hindi pa nararating ng salita ng Diyos. Marami pa po sa ating kapwa ang hindi pa nakakalam ng pananampalataya, ng 10 utos ng Diyos, ng utos ng simbahan. Marami pa sa atin ang hindi nararating ng presensya at ang mga pangako ng Panginoon. At tayo po ang inaanyayahan ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo bilang mga misyonero na ipahayag ang Diyos, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang salita hanggang sa dulo ng sanlibutan. Ito po yung pahayag niya nung linggo bilang Communications Sunday. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ipanalangin natin katulad ng mga apostol, katulad ni San Justino, na tumanggap ng mga biyaya, lalo tigit ang karunungan, naway ating ipahayag ang salita ng Diyos. Makibahagi sa pagkaatesismo ng ating pananampalataya sa ating kapwa. Kung minsan po ay mayroong pagsubok, mayroong pagtanggi upang makinig ang ating kapwa, hihiling po tayo ng biyaya ng Espiritu Santo. Kung minsan sa ating pagtatama, kung minsan sa ating pagsasagawa ng pagtutuwid sa mga maling gawi at gawa ng ating kapwa, mayroong pagtanggi at pagsubok, hihingi ulit tayo ng biyaya ng Espiritu Santo nang sa ganon ay may gawa natin ang pagiging propeta sumusunod sa ating Panginoon. Hilingin natin na may sa buhay natin ito, malamang sa araw-araw meron tayong natuturuan, meron tayong napapalalahanan, meron tayong napapaliwanagan bilang pagtupad sa pagiging buhay na saksi ng ating Panginoon. Nagtuturo, nagbibigay halimbawa, at sa pamagitan nito, ating pong mararamdaman yung sinasabi niyang kagalakan. Kagalakan dahil ginagawa natin sa araw-araw ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. Magsitayo na po ang lahat. Habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanan ito upang manalangin para sa lahat ng tao kaisa ni Kristo na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ang ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga matatanda, mga nangungulila,
mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggang kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at naging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Para maging pagkain. Sa ipagandahang loob natin yung alay, sa pastang ubas. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating panganabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain na masugid na ipinagtanggol ni San Justino sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Justino ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayin na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at
lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Magsitayin na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay dumadalangin ngayon upang alinsunod sa itinuro ng martir na si San Justino, kami manatiling tumatanaw ng utang na loob sa iyo dahil sa lahat ng mga kaloob na aming tinanggap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tinatawagan po dito sa unahan, may kaarawan, anniversary na kasal. Pupunta ng ibang bansa at kukuha ng pagsusulit at may religious articles para sa pagbibindisyon at panalangin. Dito ka sa kabila. Ama naming mapagmahal sa iyo, nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa o sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at hadikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatakin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanal at paghahangad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin, nagdiwan ng kaaraw at anniversary ng kasal. Salamat po. Magsitayin na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.